Kumusta mga kasaliksik? Hindi talaga mauubos ang mga kakaibang kwento ng nakaraan. Mula sa kwento ng pagkakulong sa isang maliit na espasyo tulad ng banyo ni Pam Babs, hanggang sa nakakakilabot na eksena ng isang aktor na halos mawalan ng malay sa isang makapangilabot na coffin scene, tatalakayin natin ang 10 hindi malilimutang kwento ng kababalaghan na nangyari sa mundo. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Ang pagkabihag sa banyo. Isang tila kakaibang kwento ang naganap kay Pam Babs, isang babae na mahigit 2 taon na palang natrap sa loob ng kanyang sariling banyo. Ang insidente ay napansin lamang ng isang lalaking nagngangalang Sean ay nag-report sa mga autoridad. Ayon sa ulat, si Pam ay natagpo ang nakaupo sa inidoro at ang kanyang balat ay natutuyong literal na dumikit sa upuan. Ang kwento ng kanyang pagkabihag ay agad na umani ng pansin mula sa publiko. Hindi lamang dahil sa hindi kapani-paniwalang sitwasyon, kundi dahil na rin sa mga tanong kung paano naganap ang ganitong insidente nang hindi namamalayan ng kanyang mga kakilala. Matapos ang pagresponde ng mga pulis, unti-unting lumabas ang ilang detalye ng kanyang kalagayan. Sinasabing si Pam ay tila naging depende sa inidoro bilang tanging espasyo ng kanyang araw-araw na buhay. Sa mga araw na lumipas, unti-unti siyang naging bahagi ng kanyang sarili mismong banyo. Isang nakakabahalang paglalarawan ng kalungkutan at isolation. Ngunit hanggang sa ngayon, nananatiling misteryo kung bakit siya hindi tinulungan ng kanyang mga kaibigan o kapamilya bago pa man umabot sa ganitong antas ang sitwasyon. Ang kwento ni Pam ay nagsilbing paalala sa kahalagahan ng pag-check sa ating mga mahal sa buhay, lalo na sa mga matagal nang hindi naririnig o nakikita. Ito rin ay nagbukas ng diskusyon sa mga aspeto ng mental health at kung paano nito maaring makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabila ng lahat, si Pam ay naging simbolo ng mga kakaibang kwento ng survival. Mga kwentong kahit hindi palaging masaya, ay nagbibigay ng aral at kamalayan. Number 9. Human Lightning Rod. Ang kwento ni Roy Sullivan, isang park ranger mula sa Virginia, ay talagang kapansin-pansin. Siya ang nagtataglay ng Guinness World Record bilang tao na pinakamaraming beses tinamaan ng kidlat at nakaligtas. Mula taong 1942 hanggang 1977, siya ay 7 beses na tinamaan ng kidlat, isang tila imposibleng sitwasyon. Sa bawat pagkakataon, siya ay nagawang makaligtas, kahit na ang posibilidad nito ay isa sa 700,000. Ang unang insidente ay nangyari noong 1942 nang sumilong si Roy sa isang watchtower para iwasan ang ulan. Sa kanyang pagmamadali palabas, siya ay tinamaan ng kidlat. Sa ikalawang pagkakataon noong 1969, siya ay nagmamaneho ng truck nang muling tamaan, kahit pa metal ang katawan ng kanyang sasakyan. Sa sumunod na mga taon, sa harap ng kanyang bahay, sa isang damuhan, at sa iba pang mga lugar, siya ay paulit-ulit na tinatamaan, ngunit nakakagulat na siya'y laging nakakabangon. Ang mga karanasan ni Roy ay nagsilbing patunay ng kahangahangang tibay ng tao sa harap ng kakaibang mga pagsubok. Hanggang ngayon, ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na kahit gaano kaimposible o delikado ang sitwasyon, ang determinasyon at ang kapalaran ay maaaring magtulak sa isang tao na makaligtas. Number 8. Chimpanzee Attack. Si Andrew ay isang ordinaryong turista na nagkaroon ng hindi malilimutang engkwentro sa 2 chimpanzee sa isang sanctuary. Ang kwento ay nagsimula nang subukan niyang umakyat sa isang bakod na mahigpit na ipinagbabawal upang ilipat ang isang bato na malapit sa isang electric barrier. Hindi niya inaasahang ang kanyang kilos ay ituturing na banta ng 2 chimpanzee na agad naging agresibo sa pagprotekta sa kanilang teritoryo. Agad siyang sinugod ng 2 chimpanzee na kinilala bilang Amadeus at Nikki. Habang pinoprotektahan ang kanilang lugar, sinunggaban at hinila nila si Andrew, dahilan upang magtamo siya ng malubhang pinsala. Sa kabila ng matinding atake, nakaligtas si Andrew at nakapagpagaling mula sa kanyang mga sugat. Ang insidente ay nag-iwan ng aral na kahit gaano kagiliw ang mga hayop sa kanilang natural na tirahan, may mga instinct pa rin silang protektahan ang kanilang teritoryo. Ang nangyari kay Andrew ay nagbigay babala sa iba pang bisita
na huwag baliwalain ang mga patakaran sa mga wildlife sanctuary. Ito rin ay nagpakita ng kahalagahan ng respeto sa natural na pag-uugali ng mga hayop at nagsilbing paalala na ang ating pag-uusyoso ay dapat laging sinasamahan ng pag-iingat. Number 7. Smoky Mountains. Si Austin Bohannon, isang 18 taong gulang na binatilyo, ay nagkaroon ng karanasan na may tuturing na bangungot sa gitna ng Great Smoky Mountains National Park. Ang kwento ay nagsimula nang siya at ang kanyang stepfather ay maghiwalay ng landas habang nag-hike sa makakapal na kagubatan. Bagamat nakahanap ng daan palabas ang kanyang stepfather, si Austin ay naiwan sa gitna ng kalikasan. Hindi matunto ng trail pabalik sa kampo. Sa loob ng 11 araw, si Austin ay napilitang mabuhay sa mga kondisyong hindi inaasahan. Sa kawalan ng pagkain, umasa siya sa tubig na kanyang natagpuan sa kalikasan upang manatiling buhay. Kahit narinig niya ang tunog ng helicopter mula sa malayo, ang kapal ng kagubatan ay naging hadlang para makita siya ng mga rescuer. Ang kanyang determinasyon at kakayahang mag-isip ng mabilis ang naging susi upang mapanatili niyang buhay ang kanyang sarili. Sa huli, lumabas si Austin mula sa kagubatan sa kanyang sariling sikap. Ang kanyang kwento ay nagpaalala sa maraming tao tungkol sa kahalagahan ng pagiging handa at ng tibay ng loob sa gitna ng krisis. Isa itong inspirasyon sa kung paano ang tao ay maaaring magtagumpay sa kabila ng malalang mga balakid. Number 6. Ang pagtakas sa yelo. Noong May 20, 1999, si Anna Bagenholm, isang skier mula sa Norway, ay napunta sa isang mapanganib na sitwasyon sa mga kabundukan ng Narvik. Habang siya ay nagsi-ski, nawalan siya ng kontrol at bumagsak sa ibabaw ng makapal na yelo. Ang yelo ay bumigay at si Anna ay napunta sa ilalim. Naiwang nakabitin ang kanyang mga paa at ski sa ibabaw habang siya ay nakalubog sa tubig sa ibaba ng yelo. Sa ilalim ng yelo, nakahanap si Anna ng isang air pocket na tumulong sa kanya upang manatiling malay hanggang dumating ang mga rescuer. Ngunit, matapos ang mahigit 80 minuto, nawalan na rin siya ng malay at bumagsak ang temperatura ng kanyang katawan sa 13.7 degrees Celsius. Dahil dito, idineklara siyang clinically dead nang dumating sa ospital. Sa kabila nito, hindi sumuko ang mga doktor. Sa tulong ng advanced medical techniques, nagawa nilang buhayin muli si Anna. Pagkalipas ng 24 na oras, muling tumibok ang kanyang puso. At makalipas ang 12 araw, siya ay muling nagkamalay. Ang kwento ni Anna ay isa sa mga pinakakapansin-pansin at kamangha-manghang survival stories sa kasaysayan ng medisina. Number 5. Pambihirang motor. Si Emile Larrey, isang French adventurer, ay nakilala sa kanyang kamangha-manghang kwento ng pagkakagawa ng isang functional motorcycle mula sa wreckage ng kanyang sasakyan. Noong 1993, sa gitna ng malawak at mapanganib na Sahara Desert, si Emile ay sumakay sa kanyang Citroen 2CV na angkop sa mabatong terrain. Ngunit nang tumama ang kanyang sasakyan sa isang bato, nasira ang makina at siya'y naiwan sa kalagitnaan ng kawalan, malayo sa anumang kabihasnan. Sa unang gabi pa lamang ng pagkakabalaho, naisip na ni Emile na imposible ang paglalakad ng maraming milya pabalik sa lungsod. Kaya naman, nagdesisyon siyang gawing mga pyesa ang kanyang sasakyan upang makabuo ng isang maliit na motorsiklo. Sa loob ng 12 araw, masusing inayos ni Emile ang bawat bahagi. Ginamit ang kanyang kaalaman sa mekanika at binuo ang isang gumaganang motorsiklo mula sa scrap ng kanyang sirang sasakyan. Ang kanyang tiyaga at pagiging resourceful ay nagtulak sa kanya sa kaligtasan. Sa tulong ng bagong tayong motorsiklo, nagawa niyang marating ang kaligtasan at nakilala pa bilang isa sa pinakakilala at kamangha-manghang survival stories sa gitna ng malupit na kalikasan. Number 4. Trahedya sa Everest. Si Yasuko Namba ay isang veteranang mountaineer mula sa Japan na gumawa ng kasaysayan bilang pinakamatandang babaeng umabot sa tuktok ng Mount Everest noong 1996 sa edad na 47. Ngunit, ang kanyang tagumpay ay dumaan sa isang mapait na trahedya. Sa araw ng May 10, 1996, matapos niyang maabot ang tuktok, siya at ang kanyang grupo ay sinalanta
ng biglang pagsama ng panahon, nagdulot ng matinding snowstorm at puting paligid na imposible nang makita ang daan pabalik sa kampo. Dahil sa napakalalang kondisyon, si Yasuko kasama ang dalawa pang climbers ay napilitang manatili sa South Col, malapit sa summit. Sa kasamaang palad, naubusan sila ng oxygen at sa kabila ng lahat ng kanilang pagsusumikap, si Yasuko ay hindi na nailigtas. Ang insidenteng ito ay bahagi ng mas malawak na sakuna na kilala bilang 1996 Mount Everest disaster, kung saan 8 climbers ang nasawi. Ang kwento ni Yasuko ay isa sa pinakamakabagbag damdaming kwento ng trahedya at dedikasyon sa mountaineering. Bagamat hindi siya nakauwi ng buhay, ang kanyang tapang at determinasyon na abutin ang tuktok ng mundo ay nagsisilbing inspirasyon sa mga naghahangad ng tagumpay sa kabila ng napakalaking panganib. Number 3. The Battle of Carnsabes. Ang labanan sa Carnsabes na naganap noong September 17, 1788 ay kilala bilang isa sa pinakanakakalitong tagpo ng friendly fire sa kasaysayan. Nagsimula ang lahat ng ang isang kawal na naghahanap ng Ottoman forces ay nakatagpo ng mga Roma na nagbebenta ng alak. Hindi nagtagal, ang mga sundalo ng cavalry ay nalasing at ang kanilang lasing na estado ay naging sanhi ng malaking kalituhan. Habang nagkakagulo, nag-umpisa silang magpaputok ng kanilang mga sandata. Naniniwalang sila ay inaatake ng kalaban. Sa katunayan, sila ay nagpaputok lamang laban sa kanilang sariling mga kasamahan. Ang kaguluhan na ito ay nagdulot ng matinding pagkawala sa kanilang panig at nagbigay daan sa Ottoman forces upang madaling masakop ang lungsod ng Carnsabes. Ang kwento ng Carnsabes ay nag-iwan ng isang mahalagang aral tungkol sa disiplina, malinaw na komunikasyon, at ang kahalagahan ng pagiging maingat sa panahon ng labanan. Sa kabila ng trahedya, ito rin ay naging isang halimbawa ng kung paano maaaring maapektuhan ang kasaysayan ng isang insidente ng maling pag-unawa at lasing na pagpapasya. Number 2. Lion Attack. Si Catherine Chapel, isang 29 taong gulang na turista mula Amerika, ay nagkaroon ng trahedya habang bumibisita sa Lion Park sa Johannesburg, South Africa noong June 1, 2015. Sa kanyang pagnanais na makakuha ng mas maganda at malapitang larawan ng mga leon, binuksan niya ang bintana ng kanyang sasakyan. Ngunit sa isang iglap, isang lioness ang biglang sumunggab at sinaktan siya ng malubha. Bagamat sinubukan ng ibang mga turista na takutin ng leon sa pamamagitan ng pagbusina, masyado nang mabilis at malakas ang atake. Si Catherine ay dinala sa ospital, ngunit hindi na niya nalampasan ang mga tinamo niyang sugat. Ang kanyang kwento ay nag-iwan ng aral sa maraming turista. Ang wildlife ay dapat respetuhin mula sa ligtas na distansya at hindi dapat baliwalain ang mga patakaran ng mga parke at reserba. Ang trahedya ni Catherine ay isang paalala rin ng kahalagahan ng kamalayan sa kaligtasan habang nag-e-explore sa kalikasan. Ang kanyang kwento ay nagtuturo ng pagpapahalaga sa sariling buhay at ng mga batas na gumagabay sa atin upang mapanatiling ligtas ang lahat. Number 1. Coffin Scene. Si Ryan Reynolds, kilalang aktor mula sa maraming blockbuster films, ay naranasan ang isa sa mga pinakamatitinding eksena sa kanyang karera sa pelikulang Buried noong 2010. Sa pelikulang ito, ginampanan niya ang karakter ni Paul Conroy, isang lalaking natrap sa isang wooden coffin na may kaunting air supply, isang lighter at isang cellphone lamang. Ang kwento ng kanyang pagkakulong ay nagsimula bilang fiction, ngunit ang hirap ng aktor habang ginagawa ito ay tunay. Sa isang panayam kay David Letterman, inamin ni Ryan na ang eksena ay totoong pinagdaanan niya. Habang nakalibing sa ilalim ng lupa, naranasan niya ang tunay na panik, claustrophobia at hirap sa paghinga. May mga sandaling halos himatayin siya dahil sa kakulangan ng oxygen. At sa kabila ng lahat ng mga hamon, nagawa niyang bigyang buhay ang tensyon ng kwento, dahilan para maging isa sa kanyang pinakahinahangaang performances. Ang eksena ni Ryan sa Buried ay hindi lamang isang tagpo ng fiction, kundi naging simbolo rin ng tibay ng tao sa harap ng tila imposibleng sitwasyon.
Ang kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho ay nagpamalas ng tapang at sining na nagpapaalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag na nagmumula sa hindi inaasahang lugar.